dating Katoliko. Alam mo, kumaga kami handog ng Katolik hindi naman kami tinanong kung gusto namin ngayon Katoliko di ba? Isinubo lang sa amin. Kamali po ang iba kapag sinasabi nila na ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo ay ang kapatid na Felix Manalo. Mga giliw po naming manonood, hindi po dapat tawaging Iglesia ni Manalo ang iglesyang ito sapagkat hindi po ito pag-aari ni kapatid na Manalo. Kung sisilipin natin ang Pasugo Magazine sa INC, noong 1991, Julio Augusto sa pahina 1, Manalo believes that his church has the duty not only to secure a better life for his flock. Ang tanong, ito bang si Manalo'y naniniwala na ang kanyang iglesia ay may tungkulin? Ito bang kanyang iglesia? Mali. Kami, convert kami. So, ma-emosyonal talaga dito ang artistang si Victor Neri. At talagang napapaniwala siya na ang iglesyang niyakap niya ay ang iglesyang tunay na kay Kristo. Marami ang nabiktima sa maling akala. At sabi niya, handog siyang Katoliko, pero nang siya'y handog Katoliko, hindi naman umano sila tinanong kung gusto bang maging Katoliko. Tandaan natin, nung bata ka pa, halimbawa kung nagkasakit ka, tatanungin ka ba ng magulang mo, gusto mo ba ang gamot? Tatanungin ka ba ng magulang mo na gusto ka ba ng bitamina? Hindi na. Ibigay nila dahil pangangailangan yon. Ganon din ang pananampalataya. Lalo na ang simbahang Katoliko. Ang simbahang tinatalikuran ng mga milyong-milyong mga tao dahil sa maling akala. Pero pansinin ninyo ang nakasulat sa unang Juan 2:18-19 na ang mga umalis, humihiwalay sa tunay na iglesia ay maituring daw na Antikristo. Tatalakayin natin ito. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito, mga kapatid. At kung bago ka lang sa ating channel, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live bilang suporta sa ating channel at pag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. At saan man kayo ngayon nanood, sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o kaya sa iba't ibang bansa sa ating mundo, inaanyayahan din natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-comment ninyo kung saan kayo ngayon nakabase para alam din natin kung saan napaabot ang bidyong ito. Sa lahat natin mga kapatid, di po natin layunin na saktan ang damdamin sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero kailangang sagutin din natin at maggawa tayo ng reaction video sa mga pahayag ng nasa iba yung pananampalataya. Bakit? Dahil alam naman ninyo na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Sa pagkakataong ito, pakinggan muna natin yung bahagi sa pahayag sa artistang si Victor Neri na dating Katoliko, pagkatapos siya ay
yumakap sa iglesyang Tatag ni Felix Manalo na ayon sa mga ministro, huwag ninyo kaming tawaging Iglesia ni Manalo dahil hindi po si kapatid na Felix Manalo ang may-ari nito. Pero kahit pa lagyan nila ng pangalan na Iglesia ni Cristo, walang pagkakaiba mga kapatid sa mga siktang sumulpot sa ating panahon ngayon na may iba't ibang mga pangalan. Pero may nakatatak na mga pangalan. May sariling logo tulad sa Iglesia ni Cristo. Pero yun ba ang batayan na tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo? Hindi. Dahil malinaw kahit sa SEC registration na sila'y itinatag lamang ng tao. Pakinggan muna natin si Victor Neri, sa kaniyang pahayag. Dating Katoliko. Alam mo, So, dating Katoliko. Kaya kung dating Katoliko, ang katanungan dito, sino kaya ang katuparan sa mabasa natin sa unang Juan 2:18-19 na ganito, munting mga anak, ito na ang huling oras. Kaya ng inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo. Kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. So, malinaw daw ang Antikristo. Ang Antikristo ay galing sa atin, humihiwalay sa atin. O di po ba? Sa first 1,000 years, mga kapatid, walang ibang sekta o walang ibang iglesia, kundi ang simbahang Katoliko lang. Pero, sa pagdating ni Martin Luther, lumabas ang Lutheran Church, 1522. Pagkatapos, dumami na. At isa na nito ang inaniban ni itinatag ni Felix Manalo. Yon ang sikta na inaniban ngayon ni Victor Neri. Tuloy natin. kumaga kami handog ng Catholic hindi naman kami tinanong kung gusto namin ngayon Katoliko di ba? Oh, yon. Sabi niya, nahandog sila umano ng Katoliko, pero hindi naman umano tinanong na gusto ba nila ang Katoliko. Ang pahayag na kahit handog na Katoliko at hindi tinanong kung gusto ba niyang magiging Katoliko, ay nagpapakita ito ng maling pag-unawa sa papel ng mga magulang at sa likas na katangian ng pananampalataya, mga kapatid. Bakit? Sa usapin sa pagpapalaki, hindi lahat na mahalagang bagay, mga kapatid, ay kailangang may pahintulot, lalo na sa sanggol, di ba? Ulitin ko, kapag ang isang sanggol ay nagkasakit, hindi siya tanungin ng magulang, gusto ba niya ang gamot, di ba? Kapag kailangan niya ng bitamina, hindi siya tatanungin ng mga magulang kung nais ba niya ang bitamina, di ba? Ibibigay yan ng mga magulang. Dahil ito ay para sa kanyang kabutihan at yun talaga ang pangangailangan. Kaya ganon din ang pananampalataya, lalo na sa simbahang Katoliko, ang tunay na Iglesia ni Cristo. Para sa mga magulang na Katoliko, ang pagbibinyag at paggabay ng kanilang mga anak sa pananampalatayang Katoliko ay hindi sa pilitan ito, kundi isang pahayag ng kanilang responsibilidad na ibigay sa mga anak nito, kahit pa sa mga sanggol. Dahil ito'y pinakamabuti, hindi lamang para sa katawan, kundi para sa kaluluwa ng mga anak.
Dahil ang binyag ng simbahang Katoliko ay pinaniniwalaang hindi lamang ito simbolo kundi biyaya ito. Isang biyayang hindi kayang hingin ng isang sanggol sa sarili niya. Ngunit, maaring ipagkaloob ito ng mga magulang bilang unang hakbang sa buhay espiritual. So, ang pagiging Katoliko noong bata pa ay hindi ito nangangahulugan na wala na siyang kalayaan sa pagtanda. Sa paglipas ng panahon, bawat tao kasama na ito si Victor Nere na isang artista, ay may kakayahang magpasya kung mananatili ba sila sa simbahang Katoliko o aalis gaya sa kanyang ginawa at lilipat sa relihiyon na kanyang pinili lalo na sa Iglesia ni Cristo. So, ibig sabihin, ang kalayaan ay hindi inaalis. Ito ay ipinagpaliban hanggang sa umaabot. Umabot yung sapat na gulang sa pag-unawa. Pero dapat, sa bata pa lang, tinuturuan talaga ng mga magulang kaugnay sa pananampalatayang Katoliko. So, sa madaling salita mga kapatid, ang pagbigay ng pananampalataya sa mga bata ay tulad sa pagbigay ng edukasyon, moralidad at disiplina. Isang pundasyon ito na maaring pagtibayin o tanggihan pagdating sa hustong gulang, di ba? Hindi ito kawalan ng kalayaan, kundi bahagi ito ng responsibilidad ng kanilang mga magulang. Ngayon, may mga katanungan siya talaga sa kaniyang pagiging Katoliko. At ano yung mga katanungan niya? Pakinggan natin. Isinubo lang sa amin. Hindi naman bawal magtanong, pero nagtatanong pa rin. Pero So, hindi naman bawal talaga. Pero dapat ang nilapitan niya yung may kaalaman sa pananampalataya at doktrina ng simbahang Katoliko para masagot. Lalo na, ang mali lang nilapitan niya ay ang Iglesia ni Cristo na very anti-Katoliko. O di natangay siya sa Katoliko, mula sa Katoliko. nung 15, 16, doon ka na nagtatanong. Siyempre, di ba? Kailangan mo mangkumpisal. Bakit? Sino yan? Akala ko ba human? Yun, bago dyan mga kapatid, no? Kung ulitin ko, may tanong man, valid naman yung katanungan ni Victor Nele na nangangailangan talaga ng tamang kasagutan. So, mas nararapat sana na ito ay kanyang ilapit at itanong sa loob mismo ng simbahang Katoliko at hindi doon na sa iglesyang tatag ni Felix Manalo sa mga ministro. Itanong sa mga pari, sa katekista, o sa may mga sapat na kaalaman sa pananampalataya at doktrina ng simbahang Katoliko upang mabigyan siya ng wastong paliwanag ayon sa turo katesismo ng simbahang Katoliko. Ang paglalabas ng mga tanong nang hindi muna hinahanap ang opisyal na sagot ng simbahan ay maaari itong magdulot ng kalituhan kaysa malinaw na kasagutan. At ito rin ang paalala lalo na sa mga magulang Katoliko. May pananagutan ang mga magulang para turuan at hubugin ang mga anak sa katesismong Katoliko. Dahil ang bawat pamilya ay tinatawag itong domestic church. So, kapag ang pundasyon ng pananampalataya ay hindi maitatag, lalo na sa tahanan mga kapatid, may malaking posibilidad na sa huli ay matangay ang mga anak sa ibang aral o sa siktang anti-Katoliko at maaring magbigay ng sagot ngunit hindi ayon sa turo ng simbahang Katoliko. Mga mahal na kapatid, ang pananampalataya, tandaan natin, hindi lamang ito minamana, kundi ito ay inuunawa. Kaya fides quaerens intellectum, faith seeking understanding. Inuunawa
ang ating pananampalataya. Pinagtibay. At mas mahalaga, isinabuhay. Di ba? Ngayon, balikan natin yung tanong niya na bakit kailangan daw mangumpisal. Pisal. Bakit? Sino yan? Akala ko ba humans are humans, God is God? Ang pare, sabi ko, hindi ba tao? Oh, so, totoo, ang pare, tao. Halimbawa, kung ikay nagkasakit, di ba naniniwala ka na ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magpagaling sa iyong sakit? Pero bakit lalapit ka sa isang doktor na ang doktor ay tao rin at siya ay magkasakit? Kung ang doktor ay magkasakit, hindi yan ibig sabihin na hindi na siya at nawala na siya ng karapatan na magpagaling ng sakit, di ba? Dahil siya ay person in authority. Nabalikan natin ang sabi ni Victor Neri, mga kapatid, na may nagsabi raw sa kanya na kailangan ang pangungumpisal. Kaya yung tanong niya, bakit? Tama naman. Kaya sa mga magulang, dapat talaga sa loob lamang ng tahanan, ihanda na ang mga anak. Hubugin na ang mga anak. Turuan sa pananampalatayang Katoliko at Katesismo. Yung sabi ni Victor Neri dito na bakit humans are humans? Sa Diyos. Ang sa Diyos. So, ibig sabihin para sa kanyang unawa, tila at maraming mga lukewarm Catholics na ganito ang paniniwala. Meron ding mga Katoliko na nagsisimba, ngunit matagal nang walang kumpisal. Dahil sa ganitong pananampalataya o ganitong unawa nila. No? Ngunit, tandaan ninyo mga mahal na kapatid, sa pananampalatayang Katoliko, hindi lamang personal ang kasalanan. Oo, personal itong ginawa. Pero may panlipunan at espiritual ito na epekto. Lalo na dahil tayong mga Katoliko ay naging bahagi sa simbahang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng binyag. Galatia 3:27, sa binyag nagiging isa tayo sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang iglesia. At tandaan ninyo, itinuturo ni San Pablo na ang simbahan ay katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Colosas 1:15, di ba? So, anong sabi niya sa unang Korinto, kapitulo 12, versikulo 27, simulan na sa 15, 27. Sabi ni San Pablo, kung nasaktan daw ang isang bahagi ng katawan, nasaktan ang buong bahagi ng katawan. Di po ba? Ibig sabihin, kapag ang isang binyagang Katoliko, mga kapatid, ay nagkasala, hindi lamang hindi lamang siya ang apektado. Apektado ang buong katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang iglesia. So, bakit kailangan tayong mangungumpisal? Nasira ang ugnayan sa Diyos at sa tao. Sa pamamagitan ng kasalanan, yun ang pagtalikod natin sa Diyos. Kaya nawala tayo at hindi tayo makita. Isaiah 59:2, mga kapatid. So dahil bahagi tayo sa simbahan, sa pamamagitan ng binyag, bahagi tayo sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo, kailangan natin ang pagkakasundo. Reconciliation. Hindi lang sa Diyos, kundi pati sa iglesia. Kaya, hindi sapat na sabihin, humans are humans. Tama naman na tayo'y human talaga. Ngunit, bilang mga nabinyagan sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, ito ang simbahang Katoliko. Tayo'y naging bahagi ng isang espiritual na katawan. Pero, ayon sa ANC kasi, ang pananampalataya ng ANC, alam nyo, di na kailangan ang binyag. Bakit? Di na kailangan ang binyag para sa kanila. Di na kailangan ang kumpisal. Dahil sa binyag lang umano, tinanggal na ang kasalanan. At ang gagamitin nila na talata ay ang Gawa
Kapitulo 2, versikulo 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa ngalan ni Hesu Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya sa pamamagitan ng talatang ito, mga kapatid, sinasabi nila, hindi na kailangan magkumpisal. Sapat na ang binyag. Pero tandaan natin, totoo na sa pamamagitan ng binyag ito'y nagtanggal ng kasalanan sa pananampalatayang Katoliko. Kung ikay malaki ng tumanggap ng binyag, hindi lamang original sin, kundi actual sin. Inaalis sa pamamagitan ng binyag. However, due to concupiscence, ano yung concupiscence? Our attraction to commit sin, magkasala pa rin tayo pagkatapos ng binyag, di ba? Alang naman, pagkatapos ng binyag, binyagan uli. Wala namang mabasa na sinabing pag ang isang tao'y pagkatapos mabinyagan, siya ay magkasala, binyagan uli. At hindi naman pwedeng sabihin tulad ng mga born again, basta nabinyagan sila, ligtas na sila, pinatawad ang kasalanan, hindi na sila magkasala. Di yan pwede. Bakit? Sabi ni San Juan, unang Juan 1:8, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. O, yun, sa mga born again ito, mga kapatid, na wala ng mga kasalanan. Dinadaya daw ang sarili. O. So, dahil dinadaya ang sarili, now, matapos ang binyag, tayo'y magkasala, saan tayo patungo? Sa lumang tipan pa lamang. Hindi ito inalis sa bagong tipan, mga kapatid. Ecclesiastes 5:6, ang mabasa natin, huwag bayaan na ang inyong bibig na papagkasalanin ang inyong laman. O sabihin mo sa sugo. Sa ibang version, sabihin mo sa pari ng Diyos at patawarin ka. Pero dito sa version ng dating Biblia na ginagamit, sabihin mo sa sugo na isang kamalian. Bakit magagalit ang Diyos sa inyong tinig? At wawasakin ang gawa ng inyong mga kamay. So napansin ninyo, mula pa lamang sa lumang tipan, sabihin mo sa sugo. Sa ibang version, mga kapatid, sabihin mo sa pari ng Diyos. Yun ang mabasa diyan. Napakalinaw diyan, mga mahal na kapatid. Kaya, sa bagong tipan, yun mismo ang utos ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 20:23, ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Isang authority ito. Authority ito na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo sa kaniyang mga alagad. At tandaan ninyo, mga mahal na kapatid, ang Katoliko lang ang nakatanggap nito. Wala ito sa ibang mga siktang tatag lamang ng tao. Tuloy natin siya. Pare tao? Oo. Ba't ko sasabihin yung mga kasalanan ko sa kanya? Hindi, yan yung tamang gawin. Yun. Balik natin. Kung ang pari daw ay tao, bakit sasabihin niya ang kasalanan sa pari? Yun ang mabasa natin sa Ecclesiastes 5:6. Huwag pabayaan ang inyong bibig na papagkasalanin ang inyong laman. O sabihin mo sa sugo. Sa ibang version, sabihin mo sa pari ng Diyos. Sa sugo. Ba't kailangan pang sabihin sa sugo? Ba't di na lang direkta talagang ipahayag doon sa Diyos? Kaya, tinatalakay natin na ang pagiging Katoliko ay sa ating binyag, nagiging bahagi tayo sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay.
So, itong mga katanungang ito, lehitimo ito na dapat masagot. At dapat itanong niya sa loob ng simbahang Katoliko at hindi sa iglesyang tatag lamang ng tao tulad ng iglesia ni Manalo. Tuloy natin. Gawin mo lang. So doon na kami nagka-class nung 16-17 na ako. Oh, yan. Dahil hindi talaga nasagot mabuti yung mga katanungan niya, doon na. Nag-class na umano. Bumalik ako sa teacher yun. O sige, kung tao tayo lahat, religion class yun. So nagtanong siya sa religion class sa teacher niya. Problema, kung ang teacher ay kulang ng kaalaman sa aral ng simbahang Katoliko, di masagot talaga na mapaliwanagan itong uhaw ng katanungan, uhaw ng kaalaman sa pananampalataya ng simbahan. Ako kumpisal sa pare. Kanino kumukumpisal? Yung pare. Yon. Kung siya daw umano kumpisal sa pare, kanino magkumpisal ang pare? Ako kumpisal sa pare. Kanino kumukumpisal? Yung pare. Sa Diyos. Ba't di na lang ako dumiretso sa Diyos? So ang akala niya, ang pare ay hindi mangungumpisal sa pare. Mali yan. Kaya nga sabi niya, ba't di na lang umano siya diretso sa Diyos? Dahil may maling akala siya na ang pare hindi mangungumpisal sa pare. Santo Papa nga. Mangungumpisal sa pare. Sa mga Katolikong nagsubaybay ngayon, kung ang Santo Papa mangungumpisal sa pare, kayo pa kaya? Kaya sa mga nagsubaybay ngayon, isipin ninyo mabuti. Ilang taon na kaya na wala kayong kumpisal? Sa mga nagsubaybay ngayon, i-comment ninyo mga kapatid. Kailan ang huling pangungumpisal ninyo? Dahil sa totoo lang, ito ang mapait na realidad. Maraming mga naging aktibo sa simbahan na matagal nang walang kumpisal. Dahil sa unawang ito, meron akong kinumbinsi nga na isang Knights of the Altar noon na kailangan sila mangungumpisal sa may bigat na kasalanan. Ang sagot niya, ba't kailangan kami mangungumpisal sa pare? Ba't di na lang kami diretso sa Diyos? Ang pare, tao, magkasala. Kaya, diretso na lang kami sa Diyos. Pero hindi nila napansin na kung tingnan natin ang Isaias Kapitulo 59, versikulo 2, tayo'y nawala at hindi nakita sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Diba? Ngayon, sinagot ko yung isang Knights of the Altar dati. Bakit daw kailangan pa mangumpisal sa pare na ang pare ay makagawa din ng kasalanan? Totoo naman. Kaya yun ang dahilan na kahit Santo Papa pa ay mangungumpisal sa pare. Napakalinaw mga kapatid na ang Santo Papa mismo mangungumpisal saan? Sa pare, During the time of Pope Francis, nakita ninyo, nangungumpisal siya. Lahat na Santo Papa nangungumpisal sa pare. So kung ang Santo Papa ay nangungumpisal sa pare, sino tayo na hindi mangungumpisal? Ba't kailangan nating mangungumpisal? Dahil yun talaga ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Juan 20:23, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad na nga, subalit ang hindi ninyo papatawarin ay hindi nga pinatawad. Ako. Kaya mga mahal na kapatid, balikan natin yung sagot ko sa isang dating Knights of the Altar, bakit kailangan daw mangumpisal? Sabi ko sa kanya, di pa may pabalik-balik kayo sa doktor? Di ba naniniwala kayo Diyos lamang ang magpagaling sa sakit ng ating katawan?
Ba't kailangan kayong lalapit sa doktor na ang doktor tao din at magkasakit din? Kung ang doktor ay magkasakit, hindi ibig sabihin na hindi siya makapagpagaling sa sakit. Dahil siya ang person in authority. Ganon din ang pare. Kaya nga, utos ng ating Panginoong Hesukristo yan, napakalinaw. Juan Kapitulo 20, versikulo 23. Okay, tuloy natin ang pahayag ni Victor Neri. Sabi ko, hindi. Siyempre, nung bata, hindi, tama, basta yan. Okay, so Ayan, so hindi talaga napaliwanag mabuti, hindi talaga nasagot yung katanungan niya. So, ito'y leksyon sa mga magulang din, na kung hindi sapat na ipadala niyo lang sa paaralan ang mga bata, dapat talaga mga kapatid, dapat talaga bawat pamilya, tinatawag tayong domestic church. Magpakasimbahan tayo sa loob ng tahanan. Prayer together with the family. Bigyan ng pagkakataong magkatekismo kasama ang mga anak. So, ulitin natin, ang pananampalataya, hindi lang ito minamana, kundi kailangang maunawaan din natin ang ating pananampalataya. Fides quaerens intellectum. Okay, tuloy natin. wala na ako ng ano. Ano ang nakita kong kaibahan ng Iglesia ni Cristo is nung unang-una, nung ako inaimbitahan, nakita ko yung dedikasyon ng mga kapatid. Well, ang pagkakita ng dedikasyon ng mga kapatid, hindi yan ibig sabihin na tunay na. Dahil lahat ng mga siktang, tatag lamang ng tao, meron silang sariling dedikasyon. Kahit nga sa Satanic Church na founded by Anton LaVey, meron silang sariling dedikasyon sa kanilang organisasyon. Pero, hindi yan ibig sabihin dahil may dedikasyon at magkapatiran sila, yun ay tunay na. Kahit nga sa grupo ni Eliseo Soriano, may dedikasyon ang mga manggagawa, ang mga miyembro. Pero hindi ibig sabihin, tunay na. Ganon din ang kang Pastor Kibuloy. Merong mga dedikasyon din. Pero, ang dedikasyon ba nila sa siktang inaniba nila, yun ba ang katibayan na sila'y tunay na? Hindi. Ang paghanap ng katotohanan dapat i-research dahil maraming nabiktima sa maling akala. Sino ba talaga ang nagtatag sa siktang inaniban mo? Yun lang. Yun yung nag-spark ng interest or wonder na kasi hindi ko nakita yun sa sa Catholic eh. Kumbaga, Yung dedikasyon din niya nakita umano sa Catholic. Ang problema kung sa pagiging Catholic mo ay Catholic lamang sa pangalan. Yung tinatawag na lukewarm Catholic. Marami naman talaga na nabinyagan at sa pagiging Catholic, hindi umanib sa ilang mga organisasyon sa simbahan. Basta lang, pwedeng magsamba, pwedeng hindi, at hindi pinalalim yung pananampalataya. Hindi inuunawa yung pananampalataya. Lalo na kung hindi pinag-aralan ang history ng simbahan. Ibig sabihin, kung naging Katoliko ka sa pangalan at hindi pinag-aralan ang kasaysayan, hindi pinag-aralan ang pananampalataya, ang resulta niyan ay para tayong lubo. Sa Cebuano pa, balon. Na ang laman ay hangin. So kung hangin lamang ang laman, mga kapatid, asan man ang malakas na ihip, doon ka madaling matangay. Yun ang napaka-delikado sa mga lukewarm Catholics. Okay, tuloy natin. sa Catholic, bara-bara eh. Alam mo yun? Kung pupunta. Kung hindi, O yun, sabi niya, sa Catholic daw, bara-bara. Yun ang akala niya. Kung pupunta, kung hindi, hindi. Yun na ang nakasanayan siguro ni Victor Neri. Pero
sa pananampalatayang Katoliko, mortal na kasalanan ang hindi pagsamba sa araw na linggo at sa mga holiday of obligation. Ulitin ko ha, obligasyon natin sa ating pagmamahal sa Diyos na kailangan talaga tayong magsimba tuwing linggo at sa mga holidays of obligation, mga kapatid. Bakit? Yung sinabi niya, bara-bara, pwedeng hindi, pwedeng, yun lang ang naging nakasanayan niya siguro. Bakit? Dahil kulang siya ng katisismo na mortal sin pala ang di pagsimba ng linggo. Bakit mortal sin? Yung hindi pagsunod sa 10 utos, mortal sin yan. At ang pagpangilin sa araw ng linggo ay bahagi yan sa 10 utos, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay nagbigay sa atin ng 7 araw. Sa 7 araw, humihingi siya ng 1 araw. Sa 1 araw, 1 oras lang. Di pwedeng pati yung 1 araw na hinihingi ng Diyos ay ibaliwala mo. Kaya, yung nagsabi, tulad sa pahayag ni Victor Nere, bara-bara lang umano, pwede kang magsimba, pwede kang hindi, yon ay palatandaan sa pagiging lukewarm na Catholic. Yeah? Okay. So, tuloy natin. Hindi. Hindi kailangan magbihis, pwede nakatsinelas. Yung parang walang sistema. So parang wala daw sistema ang Katoliko. Ang din niya napansin kung parang walang sistema ang Katoliko, una, nakalimutan siguro niya na ang Gregorian calendar, isang sistema na ginawa ng simbahan Katoliko at kinopya ng siktang inaniba niya. Maliban yan, sinabing walang sistema, meron tayong liturgical calendar. So may system tayo. At yung sinabing, pwedeng hindi na magbihis, pwedeng magbihis, sa kanya lang yan. Naunawa mga kapatid. Meron din tayong dress code, di ba? Puntahan nyo yung ibang mga simbahan. Di kayo makapasok pag walang proper dress code. Okay, tuloy natin. So, nung nakita ko, ina-explain sa akin, unti-unti, Kabik, sabi sa akin, kapag lalaki, nasa kaliwa, mababae, nasa kanan. Sabi ko, bakit? Ayan. Ini-explain daw sa Iglesia ni Cristo yung mga babae sa kabila, yung mga lalaki sa kabila. Walang pagkakaiba yan sa Islam. Ganon din ang sa Islam. Pero, hindi yan batayan dahil iba ang babae, iba ang lalaki, tunay na. Di ba? Di pa rin mawala ang katotohanan na ang INC na nagdala sa pangalang Iglesia ni Cristo ay tatag ni Felix Manalo at inaamin sa rehistro nila mismo na may lagda ni Felix Manalo, Cuelos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo, that the founders of this organization, isa na si Felix Manalo. Marami sila. Tuloy natin mga kapatid. Nagtanong ko ng bakit, pero nung sinabi sa akin yung explanation, oo nga naman. Sabi sa akin, Kabik, sige, kung gusto mo bumalik, balik ka. Di ba? Kung meron ka pang tanong, sige po. Sabi ko, sige po. Sige. Dito muna, sa sinabi niyang pinapaliwanag umano na iba ang lalaki, iba ang babae. Sige nga, dahil ang kanilang argumento, ang aral ng INC, nakabatay, nakatala talaga sa Biblia. Ang tanong, sa early Christian, batay sa Biblia, sa panahon ng mga apostol, saan mabasa na iba ang mga babae, pag magsimba, iba din ang mga lalaki? Asan? Diyan sa bagong tipan. Diba? Sino nagdesisyon sa ganyan? Gawa yan ng kanilang founder. Tuloy natin. So, isip lang ako. Kasi, parang, ano pa rin sabi ko, love ko, nung unang-unang visit ko, gusto ko, I want to know more. Sabi ko, I want to know more what's happening with the church, what's going on. Bakit ganito ang dedikasyon? Yun ang question ko noon. Yan ang question niya. Anong nangyari? Bakit ganyan kuno
ang dedikasyon sa mga kaanib ng INC. Yeah? Well, sa lahat ng mga sikta, ulitin natin, merong mga ganon ding dedikasyon. Pero ang kanilang pagiging dedikasyon sa naturang sikta, hindi yan pahiwatig na sila'y umanib sa tama na. Dahil ang daming nabiktima sa maling akala. Kaya dapat, i-search talaga natin. Oh? Batay sa kasaysayan. Anong iglesia ang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo? Maliban dyan sa Biblia, unang Juan 2:18-19, sino itong mga antikristo na humihiwalay sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Ngayon, sino ba ang humihiwalay? Ang Katoliko ba ay humihiwalay sa Protestante o ang Protestante ang humihiwalay sa Katoliko? Okay, tuloy natin. Bakit ganito ang dedikasyon ng mga tao na to? There must be a reason, di ba? There must be a reason, di ba? Compared to others. Yung isa kong kaibigan, nasa set ako nun, nag-shooting. Panoorin mo to. Kasi may break ang shooting kasi minsan nagte-take ka, minsan natutulog ka. Alam ko na kukunan ako after 4 hours pa. Nilapagan ako ng computer. Pinapanood sa akin yung Felix Manalo. So, nunod lang. Nung nakita ko yung dinadaanan niya, sabi ko, ayan inaaral din niya lahat. Lahat, di ba? So inaaral niya lahat si Felix Manalo kasi palipat-lipat ng sikta mula sa simbahang Katoliko. Kaya nga Felix, bakit Felix? Yung pangalan niya ay kinuha galing mismo sa santo ng simbahang Katoliko. Pero palipat-lipat siya ng iba't ibang mga sikta, mga kapatid. Presbyterian, Christian Mission, Seventh-day Adventist, yon. Palipat-lipat talaga hanggang umanib pa siya, ayos pasugo, umanib pa sila sa kulto. Si Felix Manalo, umanib sa kulto. Doon sa bundok Banahaw, nasa pasugo, magasidila yan. Iwan ko kung nabasa ba yan. Pagkatapos, doon, nagiging free thinker, nagiging gnostikos, hanggang nagkulong sa sariling silid at sa kanyang pagkulong, yun na. 3 araw, 3 gabi, hindi kumain, doon lang, paglabas, naging anghel. Yun. Nagtatag na. Diba? Tuloy natin. Nasa movie, kung anong kine-question niya, sabi ko, yan yung ginagawa ko. Sige, so after the movie, okay, entertaining, interesting. Bumalik ako. Sabay, sige nga po, doktrinahan niyo nga po. Sabi ko, sige po, nung time na yun, dinoktrinahan kagad ako, nung sinabi, kailan po tayo magsimula? Pwede ka na ba ngayon? Sige po, sabi ko, doktrina kagad. Sige po, okay. Ina-explain na, everything is based on the Bible. Sige. So everything daw based in the Bible. Una, paano nagiging everything based in the Bible kung si Felix Manalo anghel, wala yan sa Biblia? Yung natalikod ang iglesia, wala din yan sa Biblia. Pero everything based in the Bible daw. Sandali muna, mag-message tayo sa mga, okay na. Okay, tuloy natin mga kapatid. Doon kami nag-stop. Teka lang po. Ano yung ibig sabihin po nun na everything is based on the Bible? Kasi yun din naman ang sinasabi ng iba. Di ba? Ang sabi sa akin, literal po, lahat po ng ginagawa natin. Literal daw, lahat na ginagawa. Pero hindi yan batayan na kahit literal at nasa Biblia, tunay na. Yeah? Ay hindi po tayo gagalaw na hindi nakasabi sa Biblia. Hindi daw umano sila gagalaw na hindi nakasabi sa Biblia. Sige. Di ba nagsimba kayo 3 beses sa isang linggo? Asan yan sa Biblia? Sige. Sige nga po. Katulad ng Sige po, yung pagsamba. Binasa. Sige. Yan.
Yung pagsamba sa 3 bisis sa isang linggo, asan yan sa Biblia? Siyempre, yung mga usap-usapan nun, yung paghandog. Totoo ba yan? Sabi ko, totoo ba yung paghandog na yan? Opo, handog. Nasa. Oo nga, no? So, nung unti-unti na ako nagsasamba, every topic, katulad na nung last week, Ayan, nadala talaga siya dahil sa maling akala. Pero ipagdasal po natin mga kapatid. Ipagdasal natin ang ating mga kapatid